Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, sa posibleng pag-aresto di umano ng International Criminal Court sa dating Presidente Rodrigo Duterte, makakatanggap ng briefing si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bamban-Tarlac Mayor na sangkot sa Pogo, hinihinalang isang Chinese. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla may pinakamataas na sinahod sa gabinete noong 2023. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naghahanda ang Department of Justice o DOJ na i-brief si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga posibleng senaryo pagdating sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC, kabilang ang potential warrant sa pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Saad ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, bagamat nananatili pa rin ang polisiya ng gobyerno na hindi papasukin ng ICC, kailangan pa rin ng isang objective briefer para malaman ng Pangulo kung paano siya gagalaw kung sakaling mag-issue ng warrant ang International Criminal Court. Dagdag ni Clavano, matagal nang pinag-aaralan ng DOJ ang legalities ng relasyon ng ICC sa bansa, kasama ang posibleng muling pagsapi ng Pilipinas sa Rome Statute. Kwinestyon ni Senator Riza Ontiveros ang nationality ni Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na nadawit sa operasyon ng Pogo sa bansa. Sa isang press conference, nabagabag si Ontiveros kung totoo ang mga paratang na isang Chinese si Mayor Alice Guo. Giit ni Ontiveros, nakakabahala na walang record si Mayor Guo sa bansa, lalo pat siya ang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng Pogo sa Pilipinas na ayon sa intel ay sangkot sa hacking at surveillance lalo na sa mga government website. Matatandaan na sinabi ni Guo sa hearing ng Senado na wala siyang school records dahil siya ay homeschooled mula elementarya hanggang high school at hindi rin siya nakapagkolehiyo. Kwinestyon din ni Ontiveros na 17 years old na si Guo nang ma-register sa bansa ang kanyang kapanganakan. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang may pinakamalaking natanggap na sahod sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inilabas na 2023 report on salaries and allowances ng Commission on Audit o COA, umabot sa lagpas 7 milyong piso ang sinahod ng kalihim. Pumangalawa naman si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. na nakakuha ng 6.98 million pesos. Pangatlo sa listahan, si Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum Jr. na nakatanggap ng 6 million pesos. Pang-apat na nakatanggap ng pinakamalaking sahod si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan na nakakuha ng 5 milyong piso. Samantala, nakatanggap lamang si Vice President at Education Secretary Sara Duterte ng 558,000 pesos. Sumahod naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ng 418,000 pesos. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sichonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.